Magandang gabi mga bloody. Ako si Ate BW, ang inyong tagapagsalaysay na laging nagpapaalala, ang takot ay nagsisimula sa isang pulong. Tara, samahan niyo ako sa mundo ng lagim at misteryo. Sa likod ng pinto, sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang bahay na matagal nang napabayaan. Kilala ito bilang bahay sa likod ng punong balete. Sabi-sabi ng mga matatanda, may nangyari daw na malagim sa bahay na iyon. Isang buong pamilya ang pinaslang noong dekada 80. Mula noon, walang nangahas tumira doon. Si Lila, isang dalagang probinsyana, ay napilitang umuwi sa kanilang baryo matapos ang 5 taong pagtatrabaho sa Maynila. Hindi siya makapaniwalang babalik siya sa lugar na kinatatakutan niya noong bata pa siya. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, pumayag siyang manirahan pansamantala sa bahay na iyon. Wala na kasi siyang ibang matutuluyan. Pagpasok ni Lila sa bahay, ramdam niya agad ang bigat ng paligid. Amoy luma ang hangin at kahit tirik ang araw, tila laging madilim sa loob. Ngunit nagtitiis siya. Maasang panandalian lamang ito. Noong unang gabi niya sa bahay, nagising si Lila sa tunog ng mga yabag. Akala niya ay may tao sa labas. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, wala naman. Bumalik siya sa kama, ngunit narinig niya ulit ang mga yabag. Ngayon ay mas malapit, tila na sa loob ng bahay. Nag-ingat siya, kumuha ng flashlight, dahan-dahang lumabas ng kwarto. "Sino yan?" tanong niya. Ngunit tanging tahimikan ang tugon. Nang matapat ang liwanag ng flashlight sa hagdanan, nakita niyang may bakas ng basang paa. Nagmula ito sa likod ng pinto ng kwarto. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Lila sa mga kapitbahay. Pag-alaman niyang ang bahay na iyon ang dating tirahan ng pamilyang Salvador. Isang pamilya na pinatay sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa kwento, ang pinakabunso sa pamilya, si Clara, ay hindi natagpuan ang bangkay. Sinasabi ng iba na siya raw ay kinuha ng kung anuman sa bahay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang nararamdaman na hindi siya nag-iisa sa bahay. May mga pagkakataong nararamdaman niyang may nakatitig sa kanya habang nagluluto. At minsan, biglang bumubukas ang mga ilaw kahit hindi naman sira ang mga switch. Isang gabi, habang natutulog si Lila, nagising siya sa pakiramdam na may mabigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino, hugis bata. Naririnig niya ang mahinang bulong. "Laro tayo!" Ulit-ulit iyon hanggang sa biglang nawala ang bigat at anino. Nalaman niya mula sa isang albularyo na ang bahay ay may tagapagtanggol. Ngunit ang tagapagtanggol na ito ay nagiging mapanganib kapag nagagalit. Sinabi ng albularyo na baka ang bata ay si Clara, na nagiging halimaw dahil sa galit at puot mula sa kanyang sinapit. Hindi na kaya ni Lila ang takot. Handa na siyang umalis. Ngunit ang kanyang pag-iimpake, biglang bumukas ang pinto, bumagsak ang lahat ng ilaw. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang tawa ng isang bata. Nang magliwanag ang paligid, nakita niyang may nakaupo sa gilid ng kanyang kama, isang batang babae na duguan ang mukha at nakangiti. "Hindi ka aalis," sabi nito. "Mananatili ka dito. Kasama ako."
Sa huling pagkakataon, naglakas loob si Lila na ipikit ang kanyang mata at sumigaw ng panalangin. Biglang may malakas na hangin na humampas sa paligid. Nang idilat niya ang mata, wala na ang bata. Kalabas niya ng bahay, natuklasan niyang sinunog ito ng mga kapitbahay ng gabing iyon. Ngunit kahit sinunog na ang bahay, narinig pa rin ni Lila ang pamilyar na tinig sa hangin. Babalik ka! Hindi pa tayo tapos! Lumipas ang 2 taon mula nang lisanin ni Lila ang bahay na iyon. Akala niya tapos na ang bangungot. Ngunit kahit nasa Maynila na siya, patuloy pa rin siyang pinapanaginipan ni Clara. Sa bawat panaginip, paulit-ulit ang eksena. Patayo si Clara sa harap ng lumang bahay. Hawak ang sirang manika, paulit-ulit na sinasabi, "Bumalik ka! Dito ka, nababagay!" Sa simula, pinaliwala ito ni Lila. Iniisip niyang epekto lang ito ng trauma. Ngunit nagbago ang lahat na magsimula siya makaranas ng kakaibang bagay sa kanyang inuupahang apartment. Nawawala ang kanyang mga gamit. Naririnig niya ang kaluskos sa ilalim ng kama. Minsan, may naaamoy siyang mabaho, parang nabubulok na laman. Isang gabi, habang nakaupo si Lila sa sala, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Palingon siya, ngunit wala namang tao. Ilang minuto lang ang lumipas. May narinig siyang mahina at pamilyar na boses mula sa kusina. "Hindi mo ba ako nami-miss?" Halos mahulog siya sa upuan sa sobrang takot. Tumayo siya at tumakbo papunta sa kwarto. Ngunit nang isara niya ang pinto, bumukas ang ilaw. Sa salamin ng aparador, kita niya si Clara. Nakatitig sa kanya. Duguan ang mukha at hawak ang manika. "Babalik ka sa bahay ko o ako ang pupunta sa inyo." Hindi na alam ni Lila ang gagawin. Ngunit humingi siya ng tulong sa isang paranormal expert. Sinasabing may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Paranormal expert si Mang Erning. Nagsabi na ang kaluluwa ni Clara ay nakakulong sa bahay at pilit na dinadala ni Lila pabalik. "May koneksyon ka sa lugar na iyon," sabi ni Mang Erning. "Hindi mo siya matatakasan hanggat hindi mo natutuklasan ang totoo." Napilitang bumalik si Lila sa baryo, kasama si Mang Erning. Pagdating nila sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay, napansin nilang wala na ang mga labi nito. Ngunit nakatayo pa rin ang malaking punong palite sa likod. Punong iyon ang pinaniniwala ang ugat ng mga kababalaghan sa bahay. Habang binubungkal ni Mang Erning ang lupa sa ilalim ng puno, nakita nila ang isang lumang kahon na puno ng mga buto. May kasama itong sirang manika na hawig sa hawak ni Clara. "Ito ang bangkay ni Clara," sabi ni Mang Erning. "Inilibing siya rito, hindi upang bigyan ng pahinga, hindi upang gawing tagapagbantay ng bahay." Habang hawak nila ang labi, biglang lumakas ang hangin at nagdilim ang paligid. Nagpakita si Clara, ngunit ngayon ay hindi na bata ang anyo niya. Isa na siyang halimaw, may maitim na mata, mahahabang kuko at nababalot ng galit. "Bakit kayo nandito? Bakit niyo ginagalaw ang katawan ko?" sigaw niya. Sinubukan ni Mang Erning na dalassalan si Clara. Ngunit masyado siyang malakas. Biglang napaluhod si Lila at nagsimula magsalita. "Clara, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit mo ako sinusundan. Pero kung gusto mo ng hustisya, tutulungan kita." Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil si Clara at nagbalik ang kanyang anyong bata. Umiyak siya at sinabing, "Gusto ko lang
makapili ang pamilya ko. Sila ang pumatay sa akin. Tuklasan nila mula sa espiritu ni Clara na ang kanyang sariling pamilya ang nagkanulo sa kanya. Sa kagustuhan nilang iwanan ang baryo at magbagong buhay sa ibang lugar, nialay nila si Clara sa nilalang. Ang puno bilang kapalit kanilang kaligtasan. Ngunit nabigo sila, kaya silang lahat ay pinaslang ng nilalang. Matapos malaman ang buong kwento, tinulungan ni Lila at Mang Erning na may ibigay ang tamang libing para kay Clara. Sinunog nila ang mga labi nito at itinapon ang abo sa ilog bilang simbolo ng kalayaan. Mula noon, tumigil na ang mga kababalaghan sa buhay ni Lila. Ngunit kahit na nawala si Clara, hindi niya makakalimutan ang mga sinabi nito bago siya tuluyang maglaho. Salamat, ate. Pero papatayan kita palagi. Sa likod ng lahat, ramdam pa rin ni Lila na hindi siya kailanman mag-iisa. Mula noon, tumigil na ang mga kababalaghan sa buhay ni Lila. Ayan. Matagal nang napabayaan. Kilala ito bilang bahay sa likod ng punong butete. Punong butete? Punong balete. Matagal nang napabayaan. Kilala ito bilang bahay sa likod ng punong butete. Punong butete? Punong balete.